Opo, dakila namin Diyos, amang banal. Mahal na Panginoon, kami po'y buong puso, nagpapasalamat na muli, mahal na Panginoon, kami yung dinako sa balagawain. Salamat, mahal na Panginoon, mula pa kanina, mahal na Panginoon, naramdaman namin ay matamis, mahal na presensya, mahal na Panginoon. Sa mga awiting makalangit, mahal na Panginoon, patuloy kang kumikilos, mahal na Panginoon, sa mga patutuo, sa mga awiting na beloved ko, mahal na Panginoon, sa pagbibigay. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis sa bawat yugto na balgawain, mahal na Panginoon, at narito kami ang banal sa pinakamalagang bahagi, ang aming pakikinig pag-aaral ng iyong banal salita. Kami sana, mahal na piniling po namin ang karunungan nagmula sa iyo, ang banal, hallelujah, sa ibang lingkod, sa ako'y walang kakayanan, mahal na Panginoon, kayo po magbuka ng aking malabi. Mahal na Panginoon, hallelujah, samahan kami sa oras na ito at pakisaway niyo po, mahal na Panginoon, anumang mga gawa ng kaaway sa aming mga pakikinig, mahal na Panginoon. Ito po ang aming dalangin in the mighty name of Jesus, hallelujah, at aming sama-sama pinapalaya sinasaway, demons of hindrance, power of darkness, unbelief in doubt, cast out. In Jesus' name, praise God. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kataas-taas ang papuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dubling paggalang o kaya pag-alaala sa mga turo at aral ng ating magulang sa mahal na Panginoon, beloved pastor, beloved assistant pastor, at pagbati sa lahat ng beloved Almeida family, maging sa ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na pamilya, sa lahat ng mga katuwang, kabalikat sa gawain ng malapit sa lugar na ito, mga beloved preacher, beloved choir musician, sa ating mga beloved visitor, kung meron po. Sa inyo lahat, mga minamahal, mapagpalang hapon na po. Amen. Glory to God. Isa pong masiglang palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Purihin ating dakilang Diyos. At maminamahal, darako na po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon. Ito na po, mga kapatid, yung ating spiritual na pagkain. Yung ating kaluluwa, maminamahal, ito po yung pagkain ng ating kaluluwa. Yung literal na mga pagkain, maminamahal, yan po ay para sa katawan. Pero yung salita ng mahal na Panginoon, ito yung pangkaluluwa, maminamahal. Amen. Praise God. Na ito po yung kailangan na tumatagal, hindi po napapanis, hindi mawawala sa ating buhay. Hanggang sa pagharap natin sa Panginoon, ito po ay dala-dala po natin yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At yung ating mga Bible reader po, kindly po. Praise the Lord. Tayo po, maminamahal, ay magsimula na po sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Medyo marami po kasi tayong babasahin, maminamahal. Kaya bihira naman po tayo mag-ano ng Bible reader. Praise the Lord. Basahin natin, mga kapatid, ang unang talata. Dito po, maminamahal, sa aklat po ng Ecclesiastes. Ang kabanata po ay 5, talata po ay 4, mga minamahal. Praise the Lord. Ecclesiastes 5, talata ay 4, nasasabi, pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Amen. Praise God. Mga minamahal, sabi po ng ating nabasa, when thou bowest abow unto God, differ not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast bow. Kung tayo daw po ay magpapanata sa Panginoon,
ay ati po maminamahal, tuparin, huwag tayo magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinananata. Amen. Praise God. So, pamagatan po natin, mga minamahal, ang ating pong pag-aaral. Pamagatan nating bow unto the Lord. Yan. Panata sa Panginoon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Yan. Handa na ba tayo, mga kapatid? Amen. Praise God. Maminamahal, saksihan po natin ang isang panata ng isa pong hukom sa bansang Israel na ito po, maminamahal, ay sa katauhan ni Jepte. Yan. Buksan natin ang ating Bible sa aklat ng hukom o mga judges, maminamahal. Dito po sa aklat ng hukom, chapter 11, magsimula tayo sa 30, tapos 31, tigil muna natin sa 31, itutuloy natin sa 32, 33, tigil muna natin, 34 hanggang 35. Yan. Umpisa natin, maminamahal, sa aklat ng hukom, 11, tarata po ay 30 hanggang 31 muna. Dito po sa aklat ng mga hukom, kapitulo 11, versikulo 30 hanggang 31. At nagpanata si Jefte ng isang panata sa Panginoon. At nagsabi, kung tunay na iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, ay mangyari nga na sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon, ay magiging sa Panginoon at aking ihahandog na pinakahandog na susunugin. Yan, Amen. tigil muna. Malinaw po ba diyan, mga kapatid? Amen. Tingnan po, maminamahal. Ang isang tao, mga kapatid, nagpanata. Sabi dito, maminamahal, nagpanata si Jepte ng isang panata sa Panginoon na nagsasabi, kung tunay na yung ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, ay mangyayari na sino mang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon, ay magiging sa Panginoon at aking ihahandog na pinakahandog na susunugin. Tingnan niyo po. Dahil, mga minamahal, nung panahon na yon, mga kapatid, nagkakaroon ng mga digmaan, mga giyera, mga minamahal, at yung mga kaaway nila, mga kapatid, ay sobra pong napakatatapang at napakalalakas. Kaya, mga minamahal, kung wala po sila sa Panginoon, kung hindi po sila sasamahan ng Panginoon, hindi po sila mananalo sa kanilang mga kaaway. Kaya naman, mga kapatid, itong si Jepte, mga minamahal, ay nagkaroon ng panata. No? Nangako siya, nagkaroon siya ng vow sa ating mahal na Panginoon na kung iyong ibibigay ang mga anak ni Amon sa aking kamay, mangyayari nga na sino mang lumabas, sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay, pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon, ay magiging sa Panginoon aking ihandog na pinakahandog na susunugin. Yan. Halimbawa, mga minamahal, yung unang lumabas doon sa bahay niya, sabihin natin alaga niyang hayop, sabihin natin, kung sabihin natin niya aso o pusa, ihahandog niya yon. Kung ang lumabas doon, alipin niya, alila niya, ihahandog niya. Kung sino mang unang lumabas doon, susunugin, ihahandog niya sa Panginoon. Tuloy natin, mga kapatid. Sa 32, 33. Dito po sa 32 hanggang 33. Sa gayoy nagdaan si Jefte sa mga anak ni Amon upang lumaban sa kanila, at sila ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay. 33. At
At sila'y sinaktan niya ng di kawasang pagpatay mula sa Aroer hanggang sa Minit na may 20 bayan at hanggang sa Keramim. Sa gayoy sumuko ang anak ni Amon sa mga anak ni Israel. Amen. Tingnan niyo po. Dahil sa kanyang panata, mga minamahal, no? Dahil sa kanyang panata sa Panginoon, ang sabi dito mga kapatid, ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay yung mga kaaway niya, yung mga Amonita. At ito po, mga minamahal, ay sinaktan niya. Sabi niya, sinaktan niya ng di kawasang pagpatay. At ang mga anak ni Amon, mga minamahal, ay sumuko at nagtagumpay si Jefte, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, tingnan niyo po ito, mga minamahal. Pagdating dito, mga kapatid, sa 34 at talatang 35, basahin natin, mga minamahal. Ito po sa 34 hanggang 35. Nasasabi, at si Jefte ay naparoon sa Mispa sa kanyang bahay. At narito, ang kanyang anak na babae ay lumalabas na sinasalubong siya ng pandereta at ng sayaw. At siya ang kanyang bugtong na anak. Liban sa kanya ay wala na siyang anak na lalaki o babae man. At nangyari, pagkakita niya sa kanya na kanyang hinapak ang kanyang damit at sinabi, sa aba ko, aking anak, pinapakumbaba mo akong lubos at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin, sapagkat aking ibinuka ang aking bibig sa Panginoon at hindi na ako makapanumbalik. Amen. Yan. Tingnan niyo po. Naintindihan ba natin, mga minamahal? Ha? Yung panata niya, mga kapatid, pag nanalo siya sa laban at nakauwi siya sa kanyang bahay, yung unang sumalubong sa kanya, magiging alay niya, handog, susunugin. Nung nakauwi siya, ang sumalubong sa kanya, yung bugtong niyang anak na babae, sumasayaw, meron pang tamburin. No? Sumasayaw, mga minamahal, sumalubong sa kanya. Kaya sabi ni Jefte, mga kapatid, nang makita niya ang kanyang anak, hinapak ang kanyang damit at sinabi, sa aba ko, anak ko, pinakumbaba mo akong lubos at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin sapagkat aking ibinuka ang aking bibig sa Panginoon at hindi na ako makapanumbalik. Amen. Hindi niya na pwedeng bawiin yung kanyang sinabi. Kasi sinabi niya na yun sa Panginoon. Kahit mahal na yung anak niya, nag-iisang anak lang, mga minamahal. Pero ang sabi niya, hindi ko na pwedeng bawiin ang sinabi ko sa Panginoon. Dahil panata ko ito sa Kanya. Kaya mga minamahal, ang sabi ng anak niya, sabihin mo kung ano yung panata sa Panginoon. Mga minamahal, nung sabihin niya sa kanyang anak, yung panata niya, na ang sino mang sumalubong sa kanya, ihandog niya sa Panginoon. Ano yung sinabi ng anak? Wala akong magawa, gawin mo ang iyong panata. Bigyan mo lang ako ng 2 buwan. Kasama ko ang aking mga abay. 2 buwan. Binigyan yung kanyang anak 2 buwan. And after 2 months, hinandog niya yung kanyang anak bilang handog na susunugin. Hindi siya, mga minamahal. No, hindi po siya naglikat dahil may takot siya sa Panginoon. Kahit mahal na mahal niya yung anak niya, mga kapatid. Dahil ito'y kanyang ipinangako sa Panginoon. Tinupad niya yung kanyang panata sa Panginoon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Dahil naman minamahal yung una nating nabasa. Pag ikaw daw ay nagpanata sa Panginoon, huwag kang maglikat na magtupad sapagkat hindi siya nalulugod sa mga mangmang. Kaya napakahirap, mga kapatid, yung magbitaw tayo ng pangako. Di ba? Bawa nangako ka, malapit noon, first fruit, unang sahod, ibibigay ko sa iyo. Huwag kang maglikat na to pa rin yun.
Pag sinabi mo, mahal na Panginoon, sa ganitong araw, ganitong buwan, mag-aayuno ako. Tuparin mo yun. Dahil panata mo yun sa Panginoon. Amen? Meron tayong mga minamahal, mga baguhan. Sabi ng mga kapatid natin na baguhan, mahal na Panginoon, after 2 years, dadalo lang ako ng dadalo. After 2 years, magpabautismo na ako. Tingnan niyo po. Kaya minsan mga minamahal, kahit pilitin mo yung tao, na sabihin mo magpabautismo ka na, ano ka na. Dahil panata niya yun eh. Hindi mo yung pwedeng hadlangan. Hindi mo yung pwedeng baliin. Dahil ang panata niya, sa puso niya, mahal na Panginoon, after 2 years, magpapabautismo na ako. Tingnan niyo po. Amen? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Dahil yun ang panata niya. At nung matapos na yung 2 years, mga minamahal, ang sabi niya, Panginoon, ito na yung panata ko sa iyo. Magbabago na ako, magpapabautismo na ako, maglilingkod na ako sa iyo. Diba? Napakaganda, mga minamahal. Kapag yung ating mga panata ay ating tinutupad, kapag ating ginagawa, mga minamahal, yung ating mga binitawang salita sa Panginoon, walang pagsala, ang Panginoon ay pagpapalain tayo. Praise the Lord. Tingnan niyo po ito, mga minamahal. Basahin natin sa Deuteronomy 7, talata po ay 6 hanggang 9. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 7, versikulo 6 hanggang 9. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Sa 7, hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa ng kanyang sinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Faaron na hari sa Ehipto. Sa 9, talastasin mo nga na ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 sali ng lahi. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tingnan po, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko kayo pinili dahil sa kayo ay marami sa bilang, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi sabi ng mahal na Panginoon, inibig ko kayo at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang sinumpa sa inyong mga magulang, inilabas kayo ng Panginoon sa pamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin. Amen. O, di ba? Sino ang tumubos sa atin? Tingnan niyo po ngayon. Yung ating bansa, nagdiriwang 128 years. Saan po, ano po yung pinagdiriwang na yun? Yun po ang tinatawag na Independence Day. 128 years na hanggang ngayon. Pero tingnan niyo po, bakit hindi po tumitigil ang mga rally? Hindi tumitigil ang kaguluhan. Ang mga nag-aalsa, mga minamahal, yung sinasabing EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, tuloy-tuloy mga kapatid. Dahil mga minamahal, walang ibang magpapalaya sa tao. Walang ibang magbibigay mga kapatid ng kalayaan sa tao, kundi ang mabait na Diyos. Amen. Ang sabi mga minamahal ng ating mahal na Panginoon, sa pamagitan ng makapangyarihang kamay ng Panginoon, tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin. Noong araw, mga kapatid, alipin tayo ng kasalanan. Bagamat mayroon tayong relihiyon, mayroon tayong kinikilalang Diyos, pero hindi tayo makalaya, mga minamahal, sa pagkakasala. Hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos dahil wala pa po sa atin ang ating Panginoon. Amen.
Kaya mga minamahal, nung siya po, mga kapatid, ay pumasok na sa buhay natin, nung siya po ay nangusap na sa atin, mga kapatid, nung siya po, mga minamahal, ay nagbukas na ng ating isipan, naunawaan natin yung salita ng Panginoon, at tayo nagdesisyon na tayo, mahal na Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. Baguhin mo aking buhay, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay, ang aking lakas, lahat, mahal na Panginoon. Diba? Sabi nga, mga minamahal, na-amaze tayo. Amen? Yung kamay ng Panginoon. Nakita natin, mga minamahal, kung ano ang kanyang kapangyarihan. Yung pangako niya, yung isinumpa niya, mga kapatid, sa mga taong sasampalataya sa kanya. Nang sabi ng mga Panginoon, kung sasampalataya kayo sa akin, gagawin din ninyo ang mga ginawa ko, lalong dakila pang gawa ang gagawin niyo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Glory to God. Dakilang gawa, mga minamahal. Nung ang ating mahal na Panginoon, isipin niyo po, mga minamahal, nung siya po ay nagkatawang tao, anong ginawa sa kanya ng iba? Minumura siya, sinasampal, binubugbog, nilalatigo, tinatadyakan. Pero mga minamahal, hindi po gumanti ang ating mahal na Panginoon. Diba? Hindi siya gumanti, mga minamahal. Wala siyang naramdamang galit sa tao. Wala siyang naramdaman, mga minamahal, na paghiganti sa tao. Kundi nung siya po ay nasa krus na, nakapako na doon, ang sabi niya, forgive them. Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Tiyo po. Lahat ng ginawa natin, nung tayo'y wala pa sa gawain ito, kung ano man nagawa natin na kasalanan, ano man ginawa natin na kasamaan, nung wala pa tayo dito sa gawain ito, nung lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon, ang unang ginawa ng Diyos sa atin, pinatawad yung ating mga kasalanan. Amen. Pinatawad. Kinalimutan. Kinalimutan ng Diyos kung ano ka noon, kung sino ka noon, kinalimutan ng Diyos. At ikaw ay muling nabuhay. Ikaw ay binigyan muli ng panibagong buhay, panibagong pagkatao, na naglilingkod, may takot sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon, kumikilala sa nag-iisang Diyos, may pagpapakumbabang puso, marunong umibig, marunong magpatawad, marunong magpahinuhod, marunong magpakumbaba. Kaya tingnan niyo po, ano sabi ng mga patotoo? Noong araw sabi niya, ako ay punong-puno ng pride. Ano sabi kanina? Mataray. No? Diba? Mahilig sa mga away. Mahilig sa gulo. Sabi ba nga dito yung iba dito, mga minamahal, laging nasasangkot sa gulo. Laging nasasangkot sa away. Ngunit nung mag-born again na, binago ng lubos ng Panginoon. Dahil sabi, mga minamahal, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan, nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya, tinutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 sali ng lahi. Tingnan niyo po yung benefits, yung benepisyo ng paglingkod sa Diyos. Matagal na tayong patay, pero yung goodness of God, yung kagandahang loob ng Panginoon, until the 1,000 of generation. Mamanahin ng mga anak mo, apo mo, hanggang. Tingnan niyo po, matagal na tayong wala. Ang magmamana yung ating mga mahal sa buhay. Dahil yung kagandahang loob ng Panginoon. Ang sabi, mga minamahal, dito po sa verse 9, God is faithful, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandments to the 1,000 generation. Amen. Kaya wag tayo mag-alala, mga kapatid. No? Wag tayo mag-alinlangan na ang ating mga loved ones hindi pa naglilingkod ngayon. Dahil darating ang araw, mga minamahal, dahil ang tipan ng Panginoon at 1,000 generation. Kahit patay ka na, namatay ka na, hindi mo alam. Yung anak mo magpapakainit after ng pag namatay ka na. Palakpakan natin na ating dakilang Diyos.
Naalala ko yung patuto ng isa nating kapatid dito sa Salog, na yung mga magulang niya mainit naglingkod, pero siya, mga minamahal, palaboy-laboy lang siya, wala siyang pakialam sa pagdadalo, sa paglilingkod, wala siyang pakialam. Pero after nung mawala na yung magulang niya, doon na siya tinawag ng Panginoon para magpakainit na maglingkod sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, dahil promise ng Diyos yan. Pangako yan ng mahal na Panginoon. 1,000 generation, pagpapalain niya yung mga taong umibig sa Kanya, yung mga taong maminamal na nagniwala sa Kanya, yung mga taong nanampalataya sa Kanya. Hindi ka mabibigo, mga kapatid. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Ha? Kaya yung loved ones mo, mga anak, yung mga mahal mo sa buhay, hindi pa ngayon naglilingkod, pero tutuparin ng Panginoon yung Kanyang pangako. Kahit wala ka na sa mundong ito, mangyayari yung sinabi niya. Amen. Dahil siya po ay tinatawag na faithful God, tapat na Diyos, nag-iingat ng Kanyang tipan, mga minamahal. Kaya ito po, mga minamahal, sabi pa dito sa Deuteronomy 7 pa rin, mga minamahal. Verse 12, 13, and 15. Basahin pa natin, mga minamahal. Mula sa aklat ng Deuteronomio 7, talata ay 12, 13, talon sa 15, nasasabi, at mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga kahatulang ito at iyong tinutupad at iyong ginaganap, ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na Kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. At Kanyang iibigin ka at pagpapalain ka at padadamihin ka. Kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan at mga guya ng iyong kawan sa lupain na Kanyang sinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Sa 15, at ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit at wala siyang ihuhulog sa inyo sa masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman, kundi ihulog niya sa lahat ng nangapupuot sa iyo. Amen. Yan. Napakaganda, mga minamahal. Praise God. Nasabi, mga minamahal, tutuparin ng Panginoon. Kung iyong tuparin, sabi dito, kung iyong dinggin at tuparin at ganapin. Ang sabi naman ng mahal na Panginoon, tutuparin sa iyo ng Panginoong Diyos ang tipan. Igagawad niya ang Kanyang kagandahang loob, ang Kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. Amen. Alam niyo, mga kapatid, napatunayan natin sa gawain na ito. Yung Kristiyano na hindi naghimagod, nagtuloy-tuloy na naglingkod. Diba? Sa umpisa, mga minamahal, napakahirap. Kailangan mo magmakaawa, kailangan mo makiusap sa mga tao para lang makadalo ka sa gawain ng Panginoon. Pero, mga minamahal, yung mga tao na hindi naglikat sa pagsunod sa Panginoon, ang pangako niya, mga kapatid, pagpapalain ka, padadamihin ka niya, pagpapalain ang iyong katawan, ang iyong lupa, ang trigo, alak, ang iyong langis, kawan sa lupain, ang iyong mga bakahan, pagpapalain, at wala siyang, at ilalayo sa iyo ng Panginoon lahat ng sakit, wala siyang ihulog sa iyo na masamang sakit sa Ehipto, kundi ihulog niya sa lahat na napupuot sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ito po, mga minamahal. Ito po, mga kapatid, patutuo ko sa inyo. Doon sa lugar ng Tigaon, nagkaroon doon ng petisyon. Pinitisyon kami na ang sabi sa petisyon, itigil nyo ang overnight. Itigil nyo ang iyong pagpupuri araw-araw. Huwag kayong gumamit ng sound system. Nakakaistorbo kayo. Siguro mga 20 silang nagpetisyon. Ako'y pinatawag, pumunta ako doon. Ang sabi ko, pasensya na kayo mga neighbor. Ang ginagawa namin, hindi namin sariling kagustuhan. Nung na-born again kami may makaramdaman, may ketong, may cancer.
Halos wala na kaming pag-asa, wala na kaming kagalingan. Ang buhay namin, wala nang pag-asa, walang kapayapaan. Pero kako dito sa Jesus Miracle Crusade, gumaling yung karamdaman namin. Nabago ang buhay namin. Yung mga rebelde, nagbalik loob sa Panginoon. Yung mga drug addict na bago. Yung may mga cancer gumaling. Yung mga masamang tao nagbago. Sabi ko sa kanila, kung titigil kami, lahat ng karamdaman na naalis sa amin, mapupunta sa inyo. Yung mga masama naming ugali, mapupunta sa inyo. Alam nyo, sabi nung 19, sabi ng 19, hindi kami pipirma. Sabi nung isa, maninindigan ako. Nanindigan yung isa. Pero hindi natuloy yung petisyon. Dahil isa lang ang nanindigan. Alam nyo, nangyari. After week lang mga minamal, after a week, na-diagnose yung hindi pumirma. Ay yung isang nanindigan na pumirma sa petisyon, na-diagnose. Sabi niya, malala na yung karamdaman. Kailangan mo na yung ang tawag doon, yung may kidney, ano bang tawag doon? Yung linggo-linggo. Dialysis. Kailangan mo magpa-dialysis. Lahat apektado na. Mayroon ka ng diabetes, mayroon ka ng sakit sa puso, mayroon ka ng high blood, mayroon ka ng karamdaman sa bato, mayroon ka ng karamdaman sa abdo, namamaga na buong katawan niya. Alam niyo yung ginawa nung tao na yon. Sabi niya, for the first time, Brad, mahigit na kayong 20 years, kapitbahay niyo lang ako, ngayon lang ako nakapasok sa church niyo. Kapitbahay natin. Sabi ko, ano po ang sadya niyo? Sabi niya, totoo ang Diyos niyo. Totoo ang Diyos niyo, sabi niya. Dahil lahat ng sinabi mo, na yung karamdaman na gumaling sa inyo, mapunta doon sa lumalaban sa gawain, napunta sa akin lahat. Sabi niya, wala na akong pag-asa, Brad. Sabi ko, meron pa. Magsisi ka, magpabautismo ka. Hindi ka man gumaling. Hindi ka man pagalingin ng Panginoon, pero mapapatawad ka ng Diyos. Pag namatay ka, may buhay na walang hanggan ka. Anong sabi nung kapitbahay natin doon? Brad, nagsisisi ako. Gawin mo na yung nararapat. Binautismohan namin. After ng bautismo, kinagabihan binisita namin. Umiiyak siya. Sabi niya, Brad, grabe ang pagsisisi ko. Dahil hindi ko alam, ang kinakalaban ko pala ang buhay na Diyos. Sabi niya, kayo pala ang mga totoong tao. Sa kabila nga yan ng ginawa ko, hindi man lang kayo nagalit sa akin. Sa kabila nga yan ng ginawa ko, nandito kayo, dinadamayan niyo ako. Sabi ko po, ang Diyos pag-ibig, mapagpatawad. Grabe, sobra siyang na-bless. Sabi niya, kahit mamatay na ako ngayon, sabi niya, masaya ako. Hindi na siya humingi ng gumaling siya. Ang gusto niya lang maalis yung puot sa puso niya. Kasi sabi niya, how many years kayo nandyan? Ang puso ko punong-puno ng galit. Dahil ayaw kong marinig yung mga papuri niyo, ayaw kong marinig yung ginagawa niyo, ayaw kong marinig yung sound system niyo. Pero sabi niya, ito ako ngayon, nandito. Grabe mga kapatid. Tuwang-tuwa kami. Dahil yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon, mami na mahal, nakita namin sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Ito po, mami na mahal, ang sabi ng Bible. Yung mga napupuot sa iyo, doon niya ihulog yung mga karamdaman na galing doon sa Egypt. Diba? Kaya hindi po pwedeng biruin, mga kapatid. Hindi ka pwedeng magsalita sa anak ng Diyos. Na kapag ang anak ng Diyos nasaktan, kapag ang anak ng Diyos umiyak, sinaktan mo yan, umiyak sa Panginoon, igaganti siya ng Panginoon. Amen. Eh po dito mga minamahal, marami tayo dito kapatiran, pinag-uusig. Kung ano-ano yung sinasabi. Bakit hindi ka magpabakuna? Bakit? Grabing question, di ba? Pero tingnan niyo po, pinapahiya sila ng Panginoon. Amen?
Sila po'y pinapahiya ng mahal na Panginoon. Yung kapatid natin na, sabi nga pinaghinalaan na mga asset ng gobyerno, no? Kinuha ng mga, parang kukunin ng mga NPA, kung anong gagawin, papatayin or gagawing bihag o kung ano man. Pero ano sabi niya? May krusada kami sa Karamuan. Dumalaw kayo, mga taga-Jesus, Miracle Crusade kami. O, tingnan niyo po, kilala po ang gawain ito, mga pastor. Kilala ng lahat, mga minamahal, mga rebelde, mga NPA, lahat, mga militar, mga pulis. Kilala po ang Jesus Miracle Crusade. Palakpakan natin na ating dakilang. Sabi ng Panginoon, pagpapalain tayo. Kung tayo po didinig natin, kung tutuparin natin yung ating mga panata sa Panginoon, ang mahal na Panginoon, walang pagsala, mga minamahal, na tutuparin niya ang kanyang pangako, mga minamahal. Praise God. Sabi pa dito, mga kapatid, sa Deuteronomy 11, o kaya 8, simula 18 hanggang 20. At sunod na po ang Deuteronomy 11, 18 hanggang 19. Dito po sa aklat ni Deuteronomy, Kapitulo 8, versikulo 18 hanggang 20. Kundi iyong aalalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagpapatibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. At mangyari na kung iyong kalilimutan ang Panginoon mong Diyos, at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos, at iyong pagdiringkuran sila, at iyong sasambahin sila, ay aking pinatotohanan laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y tunay na malilipol. Kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon yung Diyos. Amen. Yan. Tingnan po. Mga minamahal, alalahanin daw natin, mga kapatid, thou shalt remember the Lord thy God, na siyang nagbigay sa iyo ng kayamanan. Ang tanong, asaan niyang kayamanan? Bakit hindi pa ako yumayaman? Hindi mo ba alam? Nung tinanggap mo ang Panginoon, nung tinanggap mo ang bautismo, nung tinanggap mo na ang Holy Spirit, higit ka pa sa lahat ng mayaman, mga minamahal, ikaw lang pinakamayaman sa mundong ito. Dahil yung pag-aari ng Diyos, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Di ba? Yung langit, mga minamahal, na kanyang tahanan, patitirahin ka doon. Yung pangako niya na gold, ginto, lalakaran mo, ibibigay sa iyo. Hindi pa man natin yung nakikita, mga kapatid, pero pagdating ng araw, kung tutuparin natin at aalalahanin natin palagi, darating ang araw, makikita natin yun. Pag pinagpahingaan na tayo ng Panginoon. Ngunit ang babala ng ating mahal na Panginoon, at mangyayari na kung iyong kalimutan ang Panginoon mong Diyos, ikaw ay sumunod sa ibang mga Diyos, at iyong paglingkuran sila at iyong sambahin sila, aking patutuhanan laban sa iyo sa araw na ito, tunay na kayo'y malilipol. Kaya magtanong tayo, bakit maraming kapatiran ang nawala? Ito, kinalimutan nila ang Panginoon, kaya sila po ay nalipol. Di man sila namatay, physically, pero spiritual, mga minamahal, patay na sila. Bakit? Sinabi kasi ng Panginoon nasabi, mga minamahal, if thou forget the Lord thy God, and walk after other gods. Yan, walk after other God. Sino yung mga other God? Sarili natin, pwede maging Diyos natin. Pera, pwede natin maging Diyos. Trabaho, pwede mo maging Diyos. Ang iyong pangarap, pwede mo maging Diyos. Di ba? Kapag inibig mo ang pera, mawala ka sa Panginoon. Pag inibig mo ang iyong sarili, mawala ka sa Panginoon. Kapag inibig mo ang kayamanan, mawala ka sa Panginoon. Pero pag inibig mo ang Panginoon, darating sa iyo ang kayamanan, darating sa iyo ang kasaganaan, darating sa iyo ang kalusugan, wala ka ng karamdaman, malakas ka, malusog ka, mapayapa ka, masigla ka, masaya ka na maglingkod sa ating Panginoon. Bakit? Dahil hindi mo kinalimutan ang ating dakilang Diyos.
Praise God. Sundan pa natin sa 11 ng Deuteronomy, 18 hanggang 19. Deuteronomio 11:18 nasusulat. Kaya't inyong ilalagak itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa, at inyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Sa 19, at inyong ituturo sa inyong mga anak na inyong sasalitain sa kanila pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Amen. Tingnan niyo po. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kaya't iyong ilalagak itong aking mga salita sa iyong puso at sa iyong kaluluwa. Iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, magiging pinakatali sa iyong noo. Iyong ituturo sa iyong mga anak. Amen. Kapag ikaw ay nauupo sa bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga, bumabangon, ituturo mo na yung salita ng ating mahal na Panginoon. Sabihin mo na sa kanila, kailangan na kayong magbago, kailangan na kayong maglingkod sa Panginoon, kailangan kayong matakot sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Nung ako'y baguhan, mami na mahal, ang pangarap ko mataas. Sabi ko, nung araw, gusto ko maging engineer. Hindi lang engineer, kundi yung engineer ng mga engineer. Yun ang pangarap ko. Pero nung makilala ko ang Panginoon, di pa ako nakagraduate ng high school. Nung makilala ko ang mahal na Panginoon, nagpanata ako. Mahal na Panginoon, mula ngayon, di na ako mag-aral. Kalimutan ko na ang pangarap ko. Ang hiningi ko sa Panginoon, iligtas mo lang ang aking buong sambahayan, ang aking pamilya, aking mga magulang, mga kapatid, dalhin mo sa iyong gawain. Panata ko yun. Kinalimutan kong pag-aaral ko. Nag-ayuno ako, 3 days, 4 days, 5 days, 7 days, fasting. Kahit nahirapan ako, gutom na gutom, uhaw na uhaw. Grabe mga minamahal, sobra. Sabi ko, malap, hindi ko ito kaya kung ako lang. Hindi ko kaya mag-ayuno kung ako lang. Pero ginawa ko mga minamahal na yung panata ko sa Panginoon. Kahit yung mga classmate ko, yung teacher ko, pinupuntahan ako sa bahay. Sabi niya, magtuloy ka, malapit na ang graduation. Sabi ko, may panata ako sa Panginoon. Hindi na ako pwedeng bumalik. Hindi na ako mag-aaral. Alam niyo, mga minamahal, November, na-save ako. December, January, na-save lahat ng loved ones ko. Hallelujah. Totoo. Kapag tinupad mo yung panata mo, tutuparin din ng Panginoon yung kanyang pangako sa atin. Kaya mga minamahal, hindi po mahirap kausapin ang Diyos. Amen. Hindi siya malayo sa atin, mga kapatid. Ang kailangan lang ng Panginoon, mapagpakumbab ang puso. Yung isurrender mo lang ang buhay mo sa Panginoon, umiyak ka sa Panginoon, lumuhod ka. Alam niyo, mga minamahal, kapag ikaw ay nakipag-ugnay sa Panginoon, kailangan walang nakakita. Kaya ang ginagawa ko noon sa hating gabi, bumabangon ako. Minsan umaakyat pa ako sa bubong. Yung sa Tabako, di ba, may pastoral doon. May bubong doon. Pag galing mo sa second floor, hakbang mo, bubong na ng Tabako yun. Umaakyat ako doon. Lumuluhod ako. Umiiyak ako sa Panginoon. Nakipag-ugnay ako sa mahal na Panginoon. Grabe, mga minamahal. Yung sabi, balos, yung balik ng Panginoon, sobra-sobra pagpapala, mga kapatid. Hallelujah, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Dahil hindi kami, mga minamahal, hindi kami pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Hindi kami binigo ng ating dakilang Diyos. Lahat ng mga prayer namin, dininig ng ating mahal na Panginoon. Nagsabi, mga kapatid, kung iyong ituturo sa iyong mga anak, sa iyong mga mahal sa buhay, ang salita ng Panginoon, sa iyong paglabas, sa iyong pagbangon, sa iyong paghiga. Yun, lahat ng loved ones ko, pinuntahan ko, pinsan ko, mga tiyuhin ko, tiyahin ko, lahat yan, mga classmate ko, lahat. Tinuro ko sa kanila, kailangan ka ako mag-born again kayo.
Maniwala man kayo o hindi, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Sabi ko, ano man ang mangyari sa inyo, mapahamak man kayo o maligtas man kayo, kung hindi kayo maniwala o maniwala man kayo, wala na akong sagutin sa Panginoon. Praise God. Napakabait ng Diyos. Maminamahal. Kaya sabi ng mga pinsan ko, Kuya, napatunayan na namin na totoo ang sinasabi mo. Balang araw, sasama kami sa iyo. Kasi isang beses lang ako maminamahal. Sabi nga, yung pagsalita ko, pang ano na yun? Yung may tuldok na. Sabi ko, maglingkod kayo, hindi. Nasa sa inyo yan. Pag nag-born again ka ako kayo, pagpapalain kayo. Pag tumuloy kayo sa kasalanan, makita nyo ang kaparusahan sa impyerno. Kaya yung matiyuhin ko, mamamatay na, pinapatawag ako. Sabi, papuntahin mo dito si Sunny. Gusto ko na magpabautismo. Dahil totoo ang sinasabi niya. Yung sinasabi niya noon, nakikita ko ngayon na totoo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ilan ang tiyuhin ko, malapit nang mamatay, kami ang pinapatawag. Dahil nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Nang sabi nila sa tatay ko, isang linggo ka lang, babalik ka sa bisyo. 1997 hanggang ngayon, hindi na siya bumalik sa bisyo. Dahil nagkaroon siya ng panata. Sabi niya, Panginoon, pag bumalik ako sa bisyo, patayin mo na ako. Hanggang ngayon, buhay pa siya. Napakabait ng Diyos. Kasi panata niya na yun eh. Once na nagpanata ka sa Panginoon, gawin mo na yun. Sabihin mo, malapit na maglingkod ako sa iyo habang buhay. Habang buhay ka, maglingkod ka. Kahit mahirapan ka, kahit may pagsubok, kahit wala kang makain, wala kang pera, wala kang anuman sa buhay mo, basta may Diyos ka. Hindi ka malulugi. Dahil yung panata mo, gagawin mo. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Yung iba nagsasabi, Panginoon, okay na sa akin, kahit maliit lang na bahay. Huwag lang kaming matuluan pag umuulan. Maliit lang na bahay. Yun lang hiningi niya. Ibinigay sa kanya, maliit lang na bahay. Yung poste kahoy. Naglindol, malakas. Giba yung mga 3-story, 4-story, giba. Bagsak yung mga building. Ang sabi niya, salamat malapit, hindi ko humingi ng malaking bahay. Siguro, giba rin yung bahay ko. Diba? Mabuti ang Diyos, diba? Kasi yung hiningi niya, yun ang dikta. Ng mahal na Panginoon, anak, humingi ka lang ng maliit. Kasi pag naglindol, bagsak yan, sira-sira yung bahay mong malaki. Totoo, diba? Ang mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Pero hindi natin sinasabi, mga minamahal, yung may mamalaking bahay. Kaya lang, ang sinasabi ko lang, yung humingi ng maliit lang na bahay. Dahil pala, mangyayari yung lindol na malakas. Kawasak-wasak yung mga malalaking building. Yung bahay niya natira, hindi nagiba. Dahil totoo ang ating pinaglilingkurang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Last 2 verses, mga minamahal. Mateo 28:20 at last verse, Revelation 22:7, 18 at 19. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Revelation. Veintidós, 7, 18 at 19. Mula sa mga Apokalipsis, Kabanata 22, talata 7, talon sa 18 hanggang 19. Sasabi, ay nasusulat, at narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Sa 18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Amen. Yan. Tiyo ko. Napakaklarado, mga minamahal.
Ang sabi ng malapin, bautismuhan ninyo sila. At ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. Narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Oh, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya maminamal nung baguhan tayo. Marinig natin, mga kapatid, yung turo. Kailangan mo magbigay ka ng ikaput handog. Kailangan mo magsuot na may kabanalan. Kailangan magpupuri ka. Kailangan mananalangin ka. Kailangan mag-aayuno ka. Saan yun itinuturo? Sa mga bagong ligtas. Ituro nyo na kanilang ganapin. Yung mga gumanap, tayo. Ginanap natin yung tinuro sa atin. Ngayon, tayo naman ngayon ang nagtuturo sa iba. Kasi napatunayan natin na maigi ang sumunod, mga minamahal. Dahil sinasamahan ng mahal na Panginoon yung mga taong sumusunod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, mga minamahal, hindi pantay-pantay yung ating pananampalataya. Hindi yan pare-parehas. Kung alam mo na mahina ka, kung alam mo na hindi ka nakakasunod, simple lang ang panalangin mo. Kausapin mo lang ang Diyos. Mahal na Panginoon, gusto kong makasunod. Pag Miyerkules, gusto kong makadalo. Pag Biyernes, gusto kong dumalo. Pag Linggo, gusto kong dumalo. Gusto ko rin mag-ayuno. Kausapin mo lang ang Diyos, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Kasi yung mga minamahal ang susi ng pagpapala. First, bago ka pagpalain, pasusunurin ka muna ng Panginoon. Pag hindi ka matutong sumunod, ano sabi doon sa nabasa natin? Pag kinalimutan mo siya, malilipol kayo. Amen. Babalik yung karamdaman, babalik yung bisyo, babalik yung masamang ugali. Lahat na nawala sa atin na mamasama, babalik. Pero kung magpatuloy tayo, yung mga masama na naalis sa atin, hindi na yun babalik. Sapagkat ang nasa atin ang malapanoon. Ang nagahari sa buhay natin ang malapanoon. At yung panata natin sa Panginoon, gagawin natin yun. Diba? Walang nakakaalam nun. Ikaw lang at ang Panginoon ang mayroong ugnayan. Kasi pag pinarinig mo yun sa kaaway, nako, sasabihin sa iyo ng kaaway, hindi totoo yan. Yan, hindi niya yan magagawa. Kaya pag nagpanata ka, wag mong sasabihin kahit kanino. Sekreto mo lang sa Panginoon lang, ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam kung ano ay yung panata sa Kanya. Kapag ginawa mo yun, makikita mo. Ito, mga minamahal, sabihin ko sa inyo, nagpanata ako sa Panginoon. Kaya, sasabihin ko na sa inyo kasi nangyari na. Sabi ko, mahal na Panginoon, ito ibibigay ko sa iyo. Panata ko yun. Nung ibinigay ko, hindi ko maminamahal akalain na doble, triple ang ibabalik ng ating mahal na Panginoon. Grabe mga kapatid, no? Kasi maminamahal yung tithes and offering, ano na lang yun eh. Part na yun. Pero yung panata, yung vow, doon kumikilos ang ating mahal na Panginoon. Ha? Doon siya. Sabihin mo lang, mahal na Panginoon, may panata ako sa iyo. Sabihin mo, may trabaho ka. Mahirap ka makadalo. Pero kung may panata ka, Panginoon, gusto ko maging mga awit. Ayoko mag-absent. Kahit may trabaho ako, tulungan mo ako. Panata mo yun. Gagawin yun ng Diyos sa iyo. Bibigyan ka ng magandang ng Panginoon. Pati yung mga employer mo, kung mayroon kang amo mahigpit, magiging mabait sila. Bakit? Dahil yun sa panata mo sa Panginoon. Amen. Tignan niyo po, mga minamahal, nung ako po ay baguhan, nagpanata ako sa Panginoon, 3 times a week ako, Panginoon, dadalo. Kahit anong mangyari. Meron akong among Muslim, Kastila, panatiko. Walang day off. Pero yung panata ako sa Panginoon, 3 times a week, dadalo ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ang sagot niyang hindi, magiging oo. Kaya dito mo patunayan na totoo ang Diyos. Paalam ako Miyerkules, baguhan pa lang ako.
Nagpumasok akong Lunes, Miyerkules, paalam ako, Senyora, dadalo ako sa gawain. Galit siya, pero ang sagot niya, oo, umalis ka na. Tingnan niyo po ang sagot niya, parang yung hindi ka pwedeng umalis, pero ang sagot niya, oo, umalis ka na. Ilang buwan po yon? 6 months. Bawat paalam ko, Friday, Senyora, dadalo ako ng overnight. Galit siya, pero ang sagot niya, oo. Linggo, Senyora, dadalo ako. Ang galit siya, pero ang sagot niya, oo, dumalo ka na. Sipin niyo po yon. Dahil ang promise ko, panata ako sa Panginoon, 3 times a week ako nadadalo. Oh. Hiningi ko sa Panginoon, malapit noon gusto ko nang umalis sa pinagtatrabahohan kong ito. Yung kapatid ko kasi, taga-punas ng mga ribulto. Yan. Lahat. Ang ribulto doon, mas marami pa sa tao. Mas marami pa sa tao yung ribulto. Pag nakita ng senyora, gaganon yung kamay, may dumi, linisin nyo. Ako hindi ko nilinis dahil may takot na ako sa Panginoon. Yung kapatid ko ang naglilinis. Alam nyo, nanalangin ako. Panginoon, ayaw ko na ang kapatid ko ganito ang ginagawa. Kung ano yung ribulto, Panginoon, gawin mo sa kanya. Di ba yung ribulto hindi nakasalita? Yan. Yung kapatid ko napipi, hindi nakapagsalita. Totoo nangyari. Kinabukasan lang. Gabi ako nag-pray. Panginoon, sabi ko, ang kapatid ko, hindi na siya makapagsalita dahil yung ribultong pinupunasan pipi, hindi makapagsalita. Yun, nangyari kinabukasan. Sabi ko, Senyora, uwi na kami. Oo, umuwi na kayo. Wala siyang nagawa. Dahil totoo ang Diyos, mami na mahal. Sabi ko sa kapatid ko, nilagyan ko ng yung tag. Sabi ko, tubirak katanduanes. Hindi siya makapagsalita eh. Pag nagpara siya, saan ka pupunta? Hindi siya magsalita. Nilagyan ko dito ng kulintas, tubirak katanduanes. Sabi ko, parahin mo lang yung pakatanduanes. Makikita yung dyan sa dibdib mo, papasakayin ka noon. Sabi mo, hindi ka makapagsalita, yung wala siyang boses. Sabi ko, pagdating doon, mag-ayuno kang 3 days. After 3 days kako, tumayo ka doon sa pulpit. Ito yung patotoo ganyan. Tumayo ka kako dyan. After 3 days. Sabi niya, anong gagawin ko doon? Basta sabi ko, tumayo ka doon, makapagsalita ka na. Yun, ginawa yun ng kapatid ko. 3 days nag-ayuno siya. After 3 days, gawain na linggo. Biyernes, Sabado, Linggo ng hapon, pumunta siya dyan sa may Sabi niya, pagtindog niya, pagtayo niya, ang sinigaw niya, Hallelujah, praise the Lord, nakasalita na ako. Oh. Totoo. Amin na mahal. Kung mayroon kang promise, mayroon kang vow, gawin mo lang. Ang malapay noon, gagawin niya kung ano ang promise niya sa iyo. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hindi po ko maminamalagsisi na hindi ko nakatapos sa pag-aaral. Dahil ang pangusap na umiyak ko malapan, hindi po ko nakapagtapos. Umiyak ko sa Panginoon. Pero sabi niya sa akin, anak, higit ka pa sa kanila. Higit ka pa sa mga abogado, sa mga doktor, sa lahat ng mga nagtapos, higit ka pa doon. Dahil nakilala mo ako, nakilala mo ang aking salita, ikaw ay tumalima sa aking salita, higit ka pa sa kanila. Grabe mga kapatid, kaya sobra akong umiiyak sa Panginoon. Sabi ko, hindi mo man ako malapin binigyan ng kayamanan ng karangyaan. Subalit pakiramdam ko malapin, ako nang pinakamayaman na tao sa mundo. Hallelujah. Napakasarap maminamal maglingkod sa Panginoon. Napakasarap damin ang presensya ng ating malapinoon. Napakasarap maminamal magpuri sa ating dakilang Diyos. Ibigay natin ang mataas sa papuri sa ating malapin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everyone say, praise the Lord! Hallelujah. Tayo umawit, maminamahal. Habang tayo umaawit, tayo makipag-ugnahi sa ating malapin. Kung mayroon tayong mga panata sa Panginoon, gawin natin, maminamahal. Hindi tayo mabibigo. Dakila katupat
dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang tatapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Di kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking nagilaan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Pagpasok ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ay kasama, kahit ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang dali kong tatawagan, ikaw naman. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo
dadalhin ka ng Panginoon sa kanyang gawain upang pasalamatan natin siya. Panginoon, salamat sa mga manggagawa na nagbigay ng buhay sa aming magulang sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga mangangaral, sa mga ngawit, manunugtog, sa lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga isambahan, mahal na Panginoon, sa mga sakisan, sa mga tahanan, mahal na Panginoon, sa lahat, mahal na Panginoon, trabaho ng buhay. Sa lahat na ito, mahal na Panginoon, wala kami kahit isa. Lahat na ito nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Kung hindi ka namin nakilala, wala na kami pag-asa, mahal na Panginoon. Wala lang kagalingan na aming karamdaman. Salamat. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Di talaga namin mapigilan, mahal na Panginoon, lumuha sa kagalakan. Di
namin mapigilang umiyak, mahal na Panginoon. Sa iyong presensya, mahal na Panginoon. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa pag-asa. Hallelujah. Buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Na nakalaan sa mga matatapat mong anak na naglilingkod sa iyo. Salamat sa pagtitiis, pag-ayaw na panalangin, mahal na tinuro sa amin ang magulang sa iyo. Hallelujah. Kami na mahal, manalangin tayo. Sa ating mahal na Panginoon, imposible. Hallelujah. Kung may karamdaman tayo mga problema, palayasin natin in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Let's pray. Upo na kayo ng Diyos. Amang banal, mga pangyarihan. Hallelujah. Sa unang dalangin ay magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Kabagan mo po ang aming mga loved ones na hindi pa naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Na isang araw makikita rin namin na naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, mga kababayan namin, mahal na Panginoon. Kabagan niyo po, Diyos. Mga kapatid namin, mahal na Panginoon, mga problema ay karamdaman. Mahal na pinaguguluhan ng puso't isipan. Haban niyo po, mahal na Panginoon. Tulungan niyo po, mahal na Panginoon. Wala kami magagawa sa gana amin. Sa iyo lang kami umaasa, amang banal. Sa unang lahir magulang sa iyo in the mighty name of Jesus. At amin sama-sama pinapalayas. Amin sinasaway lahat magawa ng kaaway mo masamang espiritu. Makaramdaman, kahirapan, mga alinlangan, mga panglulupaypay, mga panglalamig. Lumayas in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Anxiety, depression, kaguluhan, mga problema. Cast out in Jesus' name. Mga pagkakautang mabayaran in Jesus' name. Marital problem, family problem, lahat financial problem, masolve in Jesus' name. Mga bisyo, pagmumura, mga kahinaan, mga kalayawan, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Palitan ng kagalingan, kalakasan, pagtatagumpay, sumaamin in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Buong lakas, mami na mahal. Buong puso, isigaw natin ang hallelujah. Praise the Lord. 3 beses, mami na mahal. Sabay-sabay po tayo, mga kapatid. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Salamat sa ating mabait na Diyos. Lahat po napapuri, pasalamat sa ating pinamahal na Panginoon.